Korea to Fresh from Korea. fresh from Samgyeopsal to Sinigang. True. Ano yan nagsimula at saan yun paano? Huwag na nga. Alam mo kuya, i-text mo na lang sa akin lahat yung paano to nagsimula lahat. Ako lang ang gusto mo alam. Hello Kathleen fans! Yun nga, narinig yung kakulitan ni na Ma'am Kathleen at ni Sir Alden mga kasembreros. Yung naalala ko dito kay Sir Alden, nung sinigang, yung sinigang na tilapia dun sa may family feud nila mga kasembreros na laro dati. Na parang nagpatalo siya para lang manalo si Ma'am Kathleen mga kasembreros. So huling-huli naman, no? Kasi veterano na si Pops Alden sa family feud ay nagpatalo siya, no, na parati siyang panalo that time. Before kay Ma'am Kathleen ay panalo sila parati, pero nung time na ni Ma'am Kathleen nagpatalo ang yung box office king para kay box office queen. Syempre alam na mga kasembreros. So ayan, no, tapos yung itong behind the scene or parang bago sila tumakbo kahapon mga kasembreros, ito pa kuha ni Miss Nate, no, dun sa kanilang tent mga kasembreros. Tapos, si Sir Alden, bago si Ma'am Kathleen mga kasembreros, itong Maria Mercedes nga nila na pagkukumpara kung sino ang gaganap. Si Pops Alden, no, ay brand ambassador ng Honda. So, nag-release sila ng parang video greeting mga kasembreros kahapon na Happy Mother's Day po from Honda Philippines mga kasembreros. So, dito ay naka-red siya. Although yung Honda Giorno niya ay brown yung color theme mga kasembreros. Tapos si Ma'am Kathleen, no, bago itong Maria Mercedes mga kasembreros, si Ma'am Kathleen kahapon yung dun sa contestant nila na isa pa na hindi ko na isali kanina ay itong si Vengel mga kasembreros, no, na kumbaga pa nagpatawa na nakakainis mga kasembreros kasi yung talent niya ay parang sumayaw-sayaw tapos payong na kung ano yung gamit niya mga kasembreros. Tapos nga no, nag-ex si Donnie at saka si Eugene mga kasembreros kasi parang wala siyang kwenta na talent mga kasembreros. Tapos ang natatawa ko dito kay na Ma'am Kathleen at kay Eugene, sabi niya, so parang gustong tanungin sana ni Ma'am Kathleen si Vengel kung paano nagsimula, kung ano yung inspiration. Tapos sinabi parang nabulol siya. Sabi niya, wag na nga, text mo na lang sa akin kasi ako lang naman interesado malaman kung paano nagsimula yung ginawa mo. Parang ganun mga si Ma'am Eugene talaga yung ano niya dito, parang kakulitan mga kasembreros. So sobrang cute at saka kulit ng inyong box office queen at saka si Ma'am Eugene Domingo mga kasembreros. And then ito, so ito na nga, no, parang napagkukumpara ng isang Kathleen na fan mga kasembreros kung sino yung bagay. So lahat sila queens, no, nakalagay dito na kung sino ang maging parang bagay na Maria Mercedes. Yung kulot-kulot na naman mga kasembreros kasi diba parang si Marimar, pero si Maria Mercedes na naman Italia. So kung napanood niyo yung Maria Mercedes, comment po kayo mga kasembreros. Parang 90s yata ito na teleserye na Mexican teleserye po na pinalabas sa Pilipinas mga kasembreros. So si Italia pa rin na artista dito mga kasembreros, no. So yun, no, si Heidi Engelman, si Andrea Brillantes, si Ma'am Marian Rivera, no, si Sanya Lopez, si Maris Racal, si Karil Padilla, si Bel Mariano, si Julia Barreto, si Pressman, si Ann Curtis, si Kim Chu, si Fiang Smith mga kasembreros, yung bagong panalo sa PBB, si Liza Soberano at saka yung panghuli nga ay si Ma'am Catherine Bernardo. So para sa inyo, sino po ang gusto ninyong maging kumbaga pa Maria Mercedes actress, no, or gaganap sa role mga kasembreros? Although ito is just a fan, kumbaga fan made na information or a post mga kasembreros, pero parang ano kasi na pwede palang magkukulot-kulot itong lahat sila ng mga Filipina celebrities dito mga kasembreros sa ating bansa nga, no. Nakita ko dito si Ma'am Ann Curtis ay pwede rin po, pero medyo mas gusto natin na mas bata-bata. Si Ma'am Andy Eigenman ay mas prefer natin siguro kapag single. Si Ma'am Andrea Brillantes, si Ma'am Sanya Lopez,
Morena rin ito si Ma'am Sanya Lopez. Si Ma'am Marin Rivera, siguro pass na siya dyan kasi nagmarimar na siya. Si Maris Racal, pwede, no? Si Ma'am Bel Mariano, maganda rin ito. Tsaka si Ma'am Julia Barreto. Tapos si Ma'am Yasi Pressman. Si Ma'am Kim Chu, pwede rin si Ma'am Fiang. Medyo masyadong maliit si Ma'am Fiang, no? Si Ma'am Liza Soberano. Pero sa bagay, no? Kasi Tagalog naman yung ano. Si Ma'am, talagang sa atin yung ending talaga si Ma'am Catherine, no? Yung gaganap na Maria Mercedes. Pero wala pa namang dito confirmation. So, dati parang yung Marimar, no? Parang although matagal naman talaga ang process, kahit na hindi na Marimar, no? Kahit na Filipino written na teleserye mga kasambreros ay po pwede. Basta magsama lang ang cast din mga kasambreros in one frame. Pero ngayon ay talagang busy ang kanilang schedule. Yun nga yung kay Ma'am Nadine Lustre na gagawin ni na Ma'am Catherine mga kasambreros. Aabangan natin yun. So may nakita ko nag-comment na parang girls love, parang lesbian ang dating. So parang wag naman sanang ganun, no? Kung yung magiging takbo ng istorya kasi parang pangit siya tingnan mga kasambreros, lalo na box office queen si Ma'am Catherine mga kasambreros. And kumaga pa parang ibang storya, basta wag lang kumaga pa yung girls love na girls, parang kasi may mga boys love, yung maraming nalalaman ng mga tao eh. So wag lang sana girls love. So any any role will do. Wag lang yung ganun kasi it's not a good example talaga sa mga kabataan, mga kasombreros, and sa mga audience in general. Alright, so yan lang po sa ating Kathleen items ha. Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Gaya ng Ginto. Unang Pedro or 1 Peter chapter 1 verse 7, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold, that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Mga kasambreros, gaya po ng ginto, tayo po ay isinasalang sa apoy. Trials, challenges, mga battles natin, yun po yung kumaga pa apoy na tinetest yung ating pagiging ginto. Which is sinasabi ni Apostol Pedro dito ay yung ating pananampalataya po ay more precious. Okay? Mas mahal, mas yaman mga kasambreros, more precious than gold. So they purify it and show it to be what it really is. So ganun din ang ating pananampalataya. Ang tao kapag may trials na, kapag ang gagawin nito ay magbubulakbol, pupunta sa ganito, pupunta sa ganyan, instead of coming to God, doon po natetest na kung ang tao ba ay may pananampalataya, tunay ba ang pananampalataya, tunay ba ang faith, ang trust at ang tiwala nito sa Panginoon. So sabi dito, that the genuineness of your faith being much more precious than gold. Ang gold kasi nagpe-perish ba yun, sabi dito nagpe-perish, pwedeng maluluma at saka pwedeng mawala mga kasambreros, pero ang pananampalataya hindi. So though it is tested by fire, may be found to praise. So ganun din po tayo mga kasambreros, although may mga times talaga and ginagawa talaga ito ni Lord para matest yung ating pananampalataya, kagaya ni Job mga kasambreros, may mga times na, and even Jesus Christ, talagang na-test din yung kanyang pananampalataya, pero wala he was obedient, he was faithful to the end mga kasambreros, and he was humble even to the point of death. Now God purifies our faith with trials by helping us realize the inadequacy of anything but trust in Him in these situations. So minsan nagkukulang tayo sa mga bagay-bagay so that magtiwala pa tayo sa Kanya. Ito yung sasabi niya dito mga kasambreros na bibigyan tayo ng isang circumstance, isang situation na matitest yung ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala sa Kanya ba. Ang anak ko naman na to, pag binigyan ko ng ganito, magtitiwala pa rin. Pag binigyan ko pa siya ng ganito or tinanggal ko yung ganito, tinanggal ko si ganyan sa buhay niya, yung kanyang jowa for example, yung itong tao na parati niyang pinagkakatiwalaan, ano kayang gagawin nito? So ganun mga customers. And He shows that our faith is genuine by demonstrating that our joy in trials rests solely on confidence in Him and in His promises. So ganun mga customers, kasi
may joy Sasabi dito na meron pa rin kagalakan, meron pa rin kaligayahan mga kasembreros kahit na nasa gitna tayo ng trials. Yun yung mga taong Kristiyano, yung mga anak ng Diyos na kayang ngumiti, no? Kayang maging masaya sa gitna ng problema, sa gitna ng trials. And both results bring praise, glory, and honor to God ultimately, though they also benefit us. So in the same context, si Apostol Pedro po dito ay nagsasabi na through faith, God protects us by His power until we receive the fullness of salvation and our eternal inheritance. So that's verse 5 actually. So priceless yung ating pananampalataya kapag ito po ay na-test, no? At saka na-proven na totoo. Yung isang ginto kasi hindi mo masabing kung pa ilang karat ka. So di ba 24 karat yung 100% mga kasembreros ng pagiging ginto nito. So tayo ba, ilang karat lang ba yung ating kalidad mga kasembreros? The believer's faith is tested by fire through trials for a specific purpose. So may purpose talaga ang Panginoon natin. Hindi basta siya magbibigay ng isang problema na trip niya lang mga kasembreros, na wala pong ganon. So these trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. Through your faith is though your faith is far more precious than mere gold. So testing by fire is part of the metal worker's process to determine the quality of metal and remove all impurities. So ganun pa no, kapag may trials tayo, ni-remove, no, tinatanggal ng Panginoon ang hindi dapat nasa buhay natin. So ganun po siya mga kasembreros. Hindi ba ano ba yan, si Lord na masaya pa siya na nahihirapan ako, tuwang-tuwa pa si Lord na nahihirapan ako. Hindi po ganun mga kasembreros. And sabi dito, no, through the prophet Isaiah, God spoke to the remnant of Israel, I have refined you, but not as silver is refined. Rather, I have refined you in the furnace of suffering. So that's Isaiah 48:10. So para grabe no, furnace of fire, no, furnace of suffering. So yun po no, parang pugon ng hirap, ng challenges mga kasembreros, ng difficulties ng buhay. Furnace of suffering, no, hindi lang siya silver. Pero dahil tayo po ay ginto, no, i-refine niya tayo sa pamagitan ng mga paghihirap na siya po ay nag-aantay lamang sa finish line para maangkin natin ang victory, no, ang reward mga kasembreros. So ang Biblia po ay nagsasabi sa atin, no, sa mga believers kagaya natin, na manampalataya at mapamuhay tayo with the expectation of being tested by fire. Na kahit na tayo po ay manampalataya, the more actually that we serve God, the more the challenges that we may have, but the more also the benefits, the privileges, the chances, the opportunities, and the blessings that God will give us. Because wala namang tatay ang hindi gusto mabigyan ng anak mga kasembreros kapag nag-succeed ito sa kanyang challenge, di ba? Or sa kanyang task mga kasembreros, na parang sa PBB lang, no, na kapag may task si kuya tapos nanalo ang team na ito, ay meron siyang pabuya, no, meron siyang reward mga kasembreros. So ganun din ang Diyos natin, way more pa, no. If you find yourself asking, why God, why are you allowing this suffering? Remember this, being tested by fire will make you stronger and purer in faith as you remain steadfast through hardship. So remain steadfast, no, manatili mga kasembreros sa pamamagitan ng trials. So we can have hope and courage in the face of adversity if we understand that through it all, no, God is working His purposes for our good. So that's Romans 8:28 mga kasembreros. So parati nating isipin na ang purpose ng Panginoon ay para rin sa ating kabutihan, kung bakit tayo ay nakakadanas ng trials mga kasembreros. Alright, so yun lang po in the meantime no, po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name, our purifier, Jesus Christ Himself. And everyone said amen and amen. See you sa next segment po mga kasembreros, pa alam po. I love you.